Magandang araw ulit guys, mga ka-tutorial. So ngayon, our vlog for today is mag-grafting po tayo ng mango tree. So siyempre, kailangan natin ng grafting tape. Tapos itong cutter. Tapos ito pong dalawang plastic ng yelo. So, tapos siyempre, itong mangga natin, hindi po ito mawawala. Yan. So yun lang po. Umpisa na po natin ang pag-grafted ng mango. Grafting po tayo ng mango. So puputulin po natin to. Dapat puputulin natin siya dun sa semi-hardwood. Kumbaga dun sa hindi siya ganong matigas at di rin po siya ganong malambot na part. So tapos syempre kailangan natin ito. Dapat itong pandugtong po natin is same lang yung laki dun sa ating pagdudugtungan para medyo maganda po ang kanyang kapit. Ano po? So sige po, umpisa na po natin. So bali ito, ikutan po muna natin to ng grafting tape mula dito sa ibabaw. Bali buong ano po babalutan ito. Yan, balutan nyo lang po. Ayan. Ayan, babalutan muna natin yan. So yan, tapos na po siya. Tapos nakalimutan ko po pala, kailangan natin ng cutter. Cutter. So dahil big grafting siya, ang gagawin natin is ito po ang semi-wood niya, semi-hardwood niya ito. Yung hindi ganong green na katulad, hindi na katulad nito na parang brown na siya. So dito tayo banda kakabit, puputulin natin yan ng pa letter B kasi big grafting ang tawag dyan. So ayan. Tapos dito sa kabila, ganun din. Ayan. So ayan. Tanggalin muna natin itong isa. So ito na siya, natanggal na natin. Ayan. And then bibiyakin po natin yan dito sa gitna. Ayan. Biyak natin. Siguro dapat mga po, 2 inch yung pinakang biyak niya. Ayan. So mga 2 inch yan. Okay na yan. Tapos sukot natin to. Ito na lang siguro. Kalasin na natin dito na lang. So ito na siya. So kapos pa. Magdagan pa natin ng konti. Ayan na siya. So ito, ilagay na po natin. So ayan, halos umokay naman siya. Ayan pa, papakita ko sa kanya. Medyo fix naman siya. Ayan, dito rin sa likod. Ayan, hindi naman siya gaano angat. Ayan. So iikutan natin po yan ng ikutan natin siya ng grafting tape. So yan po, ikutan po natin ng grafting tape. So bali ang unahin nyo muna is itong
pinakailalim. So ganyan. Yan. Tapos pwede nyo na siyang ikutan nito. Yan. Ikutin natin yan. Kailangan po mahigpit para maganda po ang kapit niya. So ayan. Mahigpitan natin siya. Mali kasi ang gawa ko. So sige, tuloy lang natin yan. Kailangan po ano siya, wala siyang nakalabas na part. So kailangan buuin nyo siyang grafting tape. Yan. So yan, dahil nabalot nyo na, hindi na kayo maghigpit ngayon. So, higpitan nyo na siya. Higpit. Higpitan natin para mabilis siyang kumapit. Yan. So, yung mga gambaa. So yan na, okay na siya. Higpitan na natin yan. Bali, pag mag-aantay po ulit tayo ng 15 to 30 days para magkaroon siya ng dahon. So ayan, tapos na po itong isa. Hindi pa po wala. Nalagyan po natin ito. Ito po yung trabaho ng cellophane na kinuha natin. Takluban natin yan. Yan. Tapos tatalian po. Talian po natin yan. Ang purpose po nitong ating plastic ay parang incubator po siya. So, yan po ay magmo-moist. So, yun po yung magpapanatili sa ating halaman na para hindi siya agad matuyo po. O hindi siya ma-dehydrate. Yun po yun. Tapos, kunyari po, tapos nyo na to, dapat ilalagay nyo siya doon sa medyo shaded na part. Yung medyo may konting araw po. Tsaka, hindi naman gano'ng madilim. Nasisinagan din siya ng araw pero konti lang. So ayan, tapos na itong isa. So gawin naman natin itong isa ulit. Itong isang piraso. So bali ito yung kanyang semi-hardwood kasi dito medyo brown na siya. Ito, semi-hardwood po ito. So B grafting katulad lang kanina, letter B po. Ito natin, B. Yan. Yung po ang tinatawag na big grafting kasi pa-letter B po siya pag ganun. So ito po yung ating pandugtong po. So ikutan muna natin ng ating grafting tape. Ikutan natin ng grafting tape. Yan. Yan. Kailangan po balot na balot siya para mapanatiling sariwa yung kanyang pandugtong na po. Ayan, dire-diretso lang. So hanggang dito lang kasi dito na natin gawa yun. So bukol na natin. So ayan. So katulad din nung kanina, big grafting. So ano tayo dito, maghihiwa tayo ngayon. Ayan. Dito ganun din. So ayan. So ito, bukatan na natin. Katulad lang din kanina. So hiwaan natin ng mga ito. Sakto lang natin ito. Mga 1 to 2 inch. Ang babakin natin dito. Sa semi-hardwood ng sa semi-hardwood part ng ating mango.
So bali po pala dito, kailangan mas maganda kung isang ganun lang. Para yung dagta niya hindi mawawala. Huwag nang paulit-ulitin. So ayan, lalagay na natin. So ayan, sumakto naman siya. Ito. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Sumakto naman siya. So ayan siya, sumakto. Hindi siya gaanong, wala siyang gaanong ano. Ayan. So okay. Maganda po yung nakuha natin pandugtong. Parang saktuhan lang siya dun sa ating punok na dinugtungan. Yan. So ganun din katulad sa kanina. So higpitan nyo muna. Yan. Higpitan nyo. Ano po kasi yung purpose na mahigpit po para mabilis siyang umapit dun sa dinugtungan. Ano po. Yan. So, tapos yan po ay gagawin natin katulad kanina. Kailangan nakasealed para hindi siya mabulok. Oops. Pangit ng crafting tape. Masyadong malambot. So ayan. Diretso lang. So, tas ito, lalagyan din natin ulit ng ating ice bag. Ayan. Katulad din kanina, ito ay mag-moist para mapanatiling basa ang ating pinandugtong na sanga. Hindi siya agad ma-dehydrate o hindi siya agad matutuyo. Ano po? Ayan. So, tatali ulit siya katulad kanina. Ayan. So yan, tapos na po tayo. So ilalagay naman natin siya dun sa partly shaded na area. Ano po. So tara, lagay natin dun sa partly shaded. So dito natin siya ilalagay, yung lugar na yan. Yan. So antay lang po tayo ng 15 to 30 days. So next update po ulit tayo. Ano po. So yun lang po ang vlog natin. So maraming salamat po sa inyong time sa panonood. And see you in next vlog po sa update po ng ating grafted mango. Ano po. Kung nag-success po ba siya or nag-fail. So maraming salamat po. And magandang hapon po, maaga sa inyong lahat.